Okay. So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tinan nyo to ha. Sinabi na po ng AMLAC na bilyong-bilyong piso na po talaga yung pumasok sa bank accounts ng mga Duterte. Buong pamilya Duterte mga kababayan. Di ba? So ngayon, kung DDS pa rin kayo hanggang ngayon, itatanga-tanga na kayo. Pero, ito malupit mga kababayan. Kahit sinasabi na po ng AMLAC na bilyong-bilyong piso na po pumasok sa pamilya Duterte, meron pa rin po silang palusot. Malupit ang palusot nila, no? Nakakawalan ng common sense. Yan ito ha, okay. So, ito yung napag-usapan kahapon, no? So, AMLAC record shows 4.4 billion in deposits, 1.5 billion in withdrawals recorded in Sara Duterte husband bank accounts. Okay. So, ngayon, nasabi ng AMLAC, no, in total, merong 4.4 billion na pumasok na pera at 1.5 billion na withdrawals. Okay. Alam nyo kung anong palusot ng mga DDS dito, nakakabobo talaga sa totoo lang. Ang sabi ng mga DDS ganito, kunwari daw po si Sara meron 2 milyon. Tapos yung 2 milyon, diniposit niya sa bangko. Okay. Tapos ang ginawa daw po ni Sara, winidraw yung 500,000. Tapos, out of nowhere, binalik niya na ulit yung 500,000. So ang lalabas daw doon, ang magiging total deposit daw po ni Sara, 2.5 billion na. So, ganun daw po yung naging cycle. Oo, sabi ng mga DDS, ha? Putang tatalino nyo talaga, ba't di nila kayo magpakamatay, mga putang ina ninyo? Tapos mga kababayan, dahil sa sobrang tagal na raw po nito, no? So, 2011 pa daw nangyari, kaya daw po umabot ng 4.4 billion. Putang ina. Talino talaga. Well, actually may point, pero ang point nila pointless. Diba? So, well, in reality, mga kababayan, no, posible naman yun. Oo. Pero, sobrang tanga ng logic, no, na mangyayari sa mga Duterte to, na magdideposit ko ng pera, withdrawin mo rin, magdideposit ka rin. Hanggang umabot na raw po ito ng ganong kalaki. From 2 million, inabot na raw ng 4.4 billion. Well, at nakakatawa dito mga ka-streetways, no? Shinare pa po ito ni Malutikia. Yung propagandistang Malutikia na pinakaayaw kong tao. Alam mo Malutikia, no? Ayoko talaga sa'yo eh. No? Lahat talaga lang sa'yo ayoko eh. Ayoko ng itsura mo, ayoko ng ilong mo, ayoko kung paano ka magsalita. Di ba? Ayoko ng katawan mo. Malamang baka pati amoy mo, ayoko rin. Pero pinakaayaw ko sa'yo, yung pagiging propagandista mo. Putang yung ganung klaseng logic na inabot ng 4 na billion yan kasi nag-deposit, nag-withdraw, diniposit ulit, nag-cycle, umabot ng 4.4 billion. Puta, sinakyan mo yun? Yung ganung klaseng logic, sinakyan mo yun? Oh, pero ang point dito mga kababayan, no, may ebidensya po sa Trillanes na nagpadala po talaga ng pera si Sammy Uy. Si Sammy Uy yung nagpadala ng pera. Nandun po sa annex. Wala tayong kopya ng annex, hindi pa pinapublic. Pero nandun po yung kopya, no, ng mga manager's check na nakapangalan kay Sammy Uy. So paano nyo explain yun? Di ba? Hindi ko talaga alam, no, sa totoo lang. Hindi ako seriously mga kababayan, no. Ako marami akong taong kinakaasaran eh. Di ba si Jack Argota, puta ayaw na ayaw ko itsura niyan. Di ba basta yan si Jack Argota. Di ba kung papagawan mo ako ng top 5 na pinakayokong tao, si Malutikia kasama doon. O di ba sa totoo lang. Yan si Badoy, yan. Puta si Badoy, si Ka Eric, si Jack Argota, no? Si Malutikia, yan no. Yun naman pag nakita ko lang, putang ina to mga to, kumukuloy dugo ko. May ganun, di ba? Yung wala namang ginagawa sa'yo personal, pero kumukulo yung dugo mo. Di ba? Oh. Hindi, ito. Pumunta kayo sa page ni Malutikia. Nakashare yan dun. Doon ko nakita yan eh. Yung ganung klaseng logic nila eh. O kasi nga daw, ang sinasabi nila, magiging total deposit daw po yun. No? Pag 2 million, winidraw mo yung 500,000. Pag binalik mo raw yung 500,000, ang magiging total deposit daw nun, 2 million. Ay, 2.5 million na. Walang yan, tangin na to ni Malu talaga, no? Nakakatanga, no?
Walang yan. Anong klaseng logic talaga yun, no? Bobo talaga. Ewan ko ba? Paano naging political analyst to, no? Paano naging political strategist to? Kung gano'n siya katanga. So ito malupit. Ito malupit. Ito yung isa pang logic ngayon ng mga DDS na pinakakalat nila. Kaya pala may bagong AMLAC ED. Executive Department ba to? Or parang mamaya tinako ano ibig sabihin ng ED. No? So Executive Director. Executive Director. AMLAC Executive Director. Oh. Ngayon ang pinapalabas, hindi ano ibig sabihin nito? Sige nga. Yung kanyang klase mga posting malutikiya mga kababayan, may ibig sabihin yan. Obvious naman kung ano ibig sabihin yan eh. So ibig sabihin nito, merong bagong AMLAC Executive Director, kaya nababanggit yung mga bagay na yon kay Sara Duterte. Puta, napakatalino talaga, no? Puta, kulang na lang talaga dito kay malutikiya, Apple no? Apple sa bunga para manahimik na lang eh. Bobo, men! Bobo! Oh. Kaya pala may bagong AMLAC ED. Executive Director. So pinapalabas niya dito. Kaya pala nabanggit ng AMLAC yan ngayon kasi bago. No, kaya pala binabanggit ngayon ng AMLAC ngayon tungkol nga po sa pamilya Duterte na bilyon-bilyon ng kinita o na deposit sa bangko kasi bago yung Executive Director. Puta, malupit talaga, no? Explain natin yan, kung gaano kabobo yan. So, ito. Ito yung bago, no? Kailan siya na-appoint? April 13. Bago nga. Rodel Buenaventura appointed as new AMLAC Executive Director. Bago nga. April 13. Di ba? Anti-Money Laundering. Kita nyo ba? Kita nyo pala. Okay. Anti-Money Laundering Council. Now, the Philippine Financial Intelligence Unit has entered a new chapter with the appointment of Rodel Buenaventura as its new executive director, succeeding Matthew David. Si Matthew David mga kababayan sa BSP na. Yan. Na-promote na. So by the way, itong si Buenaventura mga kababayan, hindi naman po siya bago sa AMLAC. No, before his appointment as Chief Buenaventura, served as the anti-deputy director of AMLAC from 2020 to 2023. Diba? His career also includes experience as a legal officer for the Bangko Sentral ng Pilipinas and Associate Solicitor of the Office of the Solicitor General. So, may naman siya, may background naman po siya. Okay? So, ngayon, mga babayan, ito, explain natin to. Explain natin to. Wait lang. Suman tayo. Ito pala. Ito pala si Buenaventura. Na sinasabi nga po ni Malutikia na bago. So, kaya bago, no, kaya pala nabanggit niya yung tungkol sa mga Duterte kasi bago. Bago siya sa AMLAC. Well, bastos talaga yan no? Okay, babase lang po kami sa evidence po. At okay, based on the evidence, tama. So, Madam Chair, finally, for my last question, kung wala po kayong nakitang anomalya o red flag sa inyong opisina, wala po sana kayo dito, no? Tama po, as you have indicated earlier. Ang inyong pagpunta po dito at pagsumite ng mga dokumento ay patunay na may red flag indicators. Would that be correct? Meron pong mga red flag indicators. STR, CTR. And the documents that were subpoenaed by this committee ay meron pong mga red flag indicators. As you have explained earlier, no? Na yung transaction is very suspicious, no? Yan na mga kababayan So, sabi nga po nito ni Buenaventura, sila daw po ay bumabase lamang sa ebidensya. Malinaw naman, di ba? Sige, explain pa natin. Katangahan ni Malu, sige. Yun nga, would you confirm also that these red flag indicators covers now the respondents that we are being, that is now being heard by this committee? Tama po. Tama. Thank you, Madam Chair. Thank you. Any other member who... Ito. Sige. Ngayon, ang katangahan ni Malutikia dito, ganito. Di ba? Nagbibigay po siya ng mali sa mga tao. Ay na malinaw dito. Si Malutikia nagbibigay po ng mali sa mga tao para isipin ng mga neutral o ibang mga bobong mga DDS, no? Ay kaya pala ganoon, kaya pala sinabi nila ng AMLAC na maraming pera sa deposit kasi bago yung director. Nung sobrang bobo nun. Tandaan natin mga kababayan, ito yung AMLAC, nagpapasa po ng mga dokumento ng mga bangko sa AMLAC. Lahat. Pati kayo, kung kayo may pera kayo sa bangko,
Yung bangko nyo po, pinapasa po sa AMLAC yan. Parang sa akin, ganun din nangyari sa akin eh. Kasi bangko ko BPI eh. Tapos eventually, biglang may mga pumasok po ng mga dollars, tumatawag yan sa asawa ko kasi ano yun eh, ano ng asawa ko yun eh. Bangko ng asawa ko yan eh. Ngayon, ayaw tanggapin yung pera ng BPI. Kasi nga po, dollars bago. No, kasi nga baka money laundering yun. Pumunta akong BPI, sabi ko, ma'am, ito po yung channel ko. Vlogger po ako. Oh, nakalagay po dito yung pinapasok ng Google. Kung magkano po dito, sakto po dyan sa pumasok na pera. So, di po money laundering yan. Kinita ko po, pinaghirapan ko po yan. Ganon. Oh, so, ba't ko nakwento yun? Kasi ang point dito, kung kayo po may pera po kayo sa bangko, ipapasok po sa AMLAC yan. Ngayon, yung nire-report po ng AMLAC, kung ano lang po yung pinasa ng bangko. Hindi dahil bago siya sa AMLAC, tanga ka talaga, Malu. Ang tanga-tanga mo. Buha ka ng ina, ang tanga-tanga mo talaga. Minsan po kasi kumain ka ng gulay. Baboy ka ng baboy, napupunta lang sa kolesterol mo. Kumain ka ng kalabasa, minsan, o kumain ka ng repolyo, para magkaroon ng laman ng otak mo. Bago yung AMLAC. Kaya ganyan yung sinabi niya sa Committee on Justice. Puta. So, ang pinapalabas mo na sinungaling yung executive director. Ayun na pinapalabas mo dito? No, yung mga sinabi ng executive director ay hindi iyan ang mga pinasa ng mga bangko. Ayun ba ibig sabihin nun? Puta naman, nakakainit ka ng ulo naman, Malu eh. Kung ayaw mo mabatikos, huwag ka na magsalita ng ganyan. Natatangahan talaga ako sa'yo. Papa, parang ganun ba yung yung pinapalabas ni Malu? Malutikiya ang puta, na yun. Porket bago yung AMLAC. Ibig sabihin nun, dadayain niya na yung mga pinasa ng bangko. Puta, malupit yun. Puta, perjury ang labas mo doon. Gagawin yon ni ng bagong executive director na si Benaventura ba yun, di ba? Dayain yung mga pinasa ng bangko para ilaglag lang si Sara Duterte. Tandaan niyo mga kababayan, kapag yan po umakit po sa Senado po yan, gigisahin po yan doon. Makikita yan doon. Mapaperjury pa yan si Benaventura kung totoo tong bintang po ni Malutikiya. Grabe nakakapang. Sabi ko sa inyo eh, nakakapanginig ng laban yan si Malutikiya eh. Hindi ko pa nakita magsalita yan. Kumukulo na dugo ko dyan eh. Oh. Ay, magkano ba ngayon? Tanong kayo, Malu. Oh, magkano ba binayad sa'yo? Anong yan to? Tandaan natin mga kababayan na yung AMLAC, bumabase lang po yan sa report ng bangko. Kung ano ang sinabi doon ni Executive Director Benaventura ng AMLAC, ayun lang po yung ni-report ng bangko. Hindi magbabago yun. Kahit magbago pa ng bagong director, hindi magbabago yun. Magnanakaw ang mga Duterte, tanga. Ano to? O tinan nyo naman to, buti sana kung ano to eh. Kung malit na pera lang to eh. O tinan nyo to ha. In total, magkano? 181,000, 181 million. 1,000 tuloy. 181 million. Visit na yan. O, bili na suki. Ayun na, tinan nyo. 181 million daw po ha. Grand total, no? Halaga ng pera na natanggap umano ng pamilya Duterte kay Sammy Uy. 181 million. O, di ba? Bili na suki. Pamilya magdanakaw. On sale. May kasamang Malutikiya na propagandista. Bili na suki. Walang yanan. So ngayon, mababayan, no? Tinan nyo, ha? Ang sinasabi ngayon natin dito, no? Bakit hindi kasama sa salin to? Yung pera pong pinasok nga po ni Sammy Uy, bakit hindi kasama sa salin? Doon po papasok no yung another impeachment, article of impeachment ni Sara Duterte tungkol sa salin. Tawa nga ako kay tawag nito? Kay Paulo Marcoleta. Bobo nun. At least yung tatay ni Paulo Marcoleta na si Rodante Marcoleta, kapag nanin lang, marunong lumusot. No, kay tatanga-tanga, marunong lumusot. Si Paulo Marcoleta, mga kababayan, tanga talaga, no? Tingnan mo nag-manifest. Mr. Chair, I want to manifest. So, ang gusto ko lang naman itanong dito, bakit niyo pinag-uusapan yung sali ni Sara Duterte?
hindi naman niya kasama sa sa original complaint. Puta bobo talaga, puta bobo. Ang nakakatawa pa dito mga kababayan, nag-manifest na nga lang, gusto niya pang pasagutin yung miyembro ng House. Tanda natin mga kababayan, no? Kapag manifestation, hindi po pinapasagot yun. Ang manifestation mga kababayan, ibig sabihin nun, gusto mo lang magsalita para maging on record. Ganon lang yun. Si Paulo Marcoleta nag-manifest, bobo na kami yung manifestation, gusto pang pasagutin yung ibang miyembro ng House. Hindi tanga nga. Puta basic rules ng hearing sa Congress hindi alam. Di ba? Tandaan nyo ito kaya nga manifestation lang eh. Gusto mo lang mag-manifest sa mga nangyayari. O, manifestation, para lang magkaroon lang ng record sa House. Ganon. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, masasabi nyo nga po dito, sa malubang discrepancy nga po sa salin nga po ni Sara Duterte, tingnan nyo bilyong-bilyong piso pala yung yung pumapasok sa pera sa kanila. Pero hindi naman naisama sa salin. At syempre, masasabi nyo rin po dito sa bobo na narrative ng mga DDS. Tingnan nyo sobrang wala na silang masagot. Kasi sobrang katanganan lang po na isasagot na lang nila. Kasi in the first place, tanga naman po yung mga DDS lahat tatanggapin nila basta pabor sa kanila. Ganun Di ba? Napanggigil, no? So, yun mga babae, sa pag-comment lang po sa baba, binabasa ko po lahat yan. At syempre dyan po sa team replay, no? So, palike, pa-subscribe, yung makalabisan, pa-share na po na content natin. No? So, last topic tayo.